Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning. Kumusta ang inyong adlaw? Kumusta ang inyong sining bugtaw? Good morning kids sa aton pinalangga ka mga tagpanamating nga nagaupod sa aton sining pagpangalagad subong nga aga. Welcome sa aton sining programa. Tasig lang sang inadlaw yari na kita sa adlaw sang Biyernes baw kahapon do kasako gid sang pagpatigayon sang wala tuo nga National Simultaneous Earthquake Drill. Naka-drill man kamo. Ina-encourage kids ang aton siniyang OCD, sa aton nga gobyerno, ang mga institusyon, LGU, bisan pa mga private companies to join sang NSED kay ti para nga ma-enhance pagid ang aton sining awareness, aton preparedness sa pag-response sa paghimo sang mga tikang sa tion nga mayara sing ginatubang kita nga emerhensya kasubong sang linog. Ano himuon mo kung may pagtayog ka nga nabatyagan? Kahapon nga adlaw nakita naton ang pagpatigayon sang drill sa diin nga may pilaman ka mga improvements nga nakita compared sa mga nagliligad nga mga drills, pero may ara gidya kuno iya nga daw wala iya ka seryoso. Kadlaw pilaya kag daw manaog sagdan daw wala man kadali. Ti emergency bala na kay ti ginapaminsar nila nga drill ma lang na. Ti hulaton mo pa ang actual gidya. Ti amo na gani nga gina-training kita sa mga drills pa lang para nga mabalaan na naton ang aton nga paghahimuon. Hindi naton ini pagdapat nga baliwalaon. Hindi naton pag-itik seriously. Kundi dapat seryosohon naton ini kay nga para ini sa aton nga kaayuhan. Sino man nabi ang kabalo kung sa noong linog maluntad. Karon ipalayag ta ang assessment sang aton CDRRMO diri sa bahin sang Iloilo City Government. May separate NSED drill dito sa may Capitol, may araman. Pila ka mga agencies nagbuylog man, Western Visayas Medical Center, ang aton nga Land Transportation Office 6, DTI, kagdamo pa. Karon i-play ta na ang interview ta kay Sir Darwin Papa kung anong ilang mga na-observe. Sa pihak nga bahin dako ang tsansa nga mag-develop nga tropical depression sa sulod sang 24 oras ining nasiplatan karon nga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Tinagabatyang nakitadaan subong sang pag-ulan-ulan after sang long dry season. May mga pag-ulan na gid man kita nga nabatyagan dako gid nga bulig sa aton nga mga mangunguma. Ang iban gani
sabog na sang ila sini nga mga humay sa ila talamnan kay maski paano nabasa-basa na ang ila sini nga Star sa balay. pero daw not sufficient pagid especially sa mga not irrigated areas. May mga talamnan kita diya nga hindi pagid gawa mapenetrate sang tubig irigasyon. Sa imo Iti kon mahuman ang aton Halaor Mega Dam project, that's the time na ma-maximize ang distribution sang water supply sa pila naton ka mga areas. Ti ang mga rain-fed nga mga kaumhan niya gasalig na sa ulan. Ti kon mayo lang na kung magsigi-sigi ang pag-ulan pero ti kung daw sa subong daw hindi pagid mo na kadamo no ang amount of rain nga aton nga nabaton sang away. kay kisa ti daw ga pangamuyo man aton mga mangumbabaw tani ga Lord paulan naman para nga daw maumpawan man amon mga tanom. Ti kisa mo niyo ang iban laom nga ti bisan magbagyo pa basta hindi lang tama kuso gid. Kaya ang kada bagyo nga nagaagi sa aton siniyang area ti may dalagi din nga ulan. Sa imo kagayon matako gabi. Okay, by 24 in 24 hours sa projection sa Pag-asa na base magsulod na no ining low pressure area sa aton siniyang pungsod kag mangin isa ka bagyo. Yeah. Subong adlaw ginalauman man nga pagbisitahan sang DPWH pagi kay Secretary Dizon ang pila ka mga infrastructure projects diri sa may Iloilo City. Una to tani nga anunsyo nila bisitahan buhang flyover. Tida mo kita subong sa gina-construct nga mga projects dira sa may Aganan flyover. Kung mag-agi kay mo ungka bla going airport after sang ungka flyover ang Aganan flyover subong ongoing na no grabing traffic kada aga no especially kun tigbalalik sa mga estudyante, mga empleyado. Grabe ng traffic subong kay ongoing ining construction sang Aganan flyover bawtani mahumanaw. Ipila ni katuig na to since 2021 na umpisahan na ni pero wala gyapon matapos. Ti subong ongoing ang construction sini. Hopefully mahuman ini siya by December target nga mapaagyan nga pwede na magamit no sang aton sini nga mga motorista kag makapahagan-hagan sang traffic naton nga nabatyagan. Ti ang aton nga DPWH secretary may isa pagid ka bisitahan diri nga dalan sa may area sang distrito sang Molo nga gin repair gin padasig man na ang pagkayo sang karsada sa may area sang Timawa ti kadtuan nagkaron sa aton sini nga Tiglikom wala ta kabalo no basi kon side trip siya sa pila ka mga proyekto diri sa may syudad sang Iloilo kag sa kaiping nga mga banwa kasubong sang Aganan flyover kag buhang flyover i-cover nato na karon. By the way, subong adlaw gali sa gamay nga mga trivia and history naton. Ang kaadlawan sang aton siniya baganihan National Hero Dr. Jose Rizal. Happy birthday gid kay Dr. Jose Rizal nga ginadumdom ang iyang ika-165 nga kaadlawan. Subong adlaw na tawo ang aton siniya nga national hero si Dr. Jose Rizal. To be exact, June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Tibalan mo naton sa mga kabataan, kilala na nila si Jose Rizal. Kaya tiyan mo ining aton siniya nga national hero, isa ka writer, doktor, martir nga nagbuhis sa giya kabuhi para nga maging instrumento nga maangkon ang kahilwayan sa aton siniya nga pungsod sa pagginahom sang Katsila sang una. Siya ni ang writer sang famous book nga iya nga ginsulat Noli Me Tangere kag El Filibusterismo. Ti subong adlaw ina ang kaadlawan ni Dr. Jose Rizal. Wala ta kabalo kung may mga wreath laying activity sa mga estatwa no ni Jose Rizal pero sa December 30 yating Rizal Day December 30 na. Pero subong naman niya ang birthday ni Dr. Jose Rizal. 165 years ago sang siya ini ang nabunag. Pero sa gyapon tiyan mo na ang mga values ang
patriotism, love of country. Isa sa mga ano na to, no, dapat nga mangin modelo, pamarisan ang pagkabaganihan ni Dr. Jose Rizal. Matauhay. Ipabati naton bala ang interview naton, no, sa kay Mr. Darwin Papa, ang division head sang disaster response sang CDRRMO sa ilang nga nangin assessment sa ginpatigayon nga National Simultaneous Earthquake Drill sa may Iloilo City Hall. Ting City Hall daan pila naka floor, 8th floor. Halin sa babaw palanaog agi sa fire exit. Ang pinakamadasig nga pag-evacuate gina-encourage pero not to the point nga mag-cause sang stampede. Itibudlay mo hindi ka kagamit elevator kung mayara sing linog. Ti ano pa bala ang mga naobserbaran sa aton CDRRMO nga needs to be improved. Kay ti daw kagapon daw ang mga evaluators kahapon nagpabutyag nga ti ang iban kunuya naga-drill, naga-kinadlaw pa. Tapos may ara nga nagalakad, dapat mag-duck cover and hold ang kamot mo na, ara sa ulo mo, nagapanaog ka. Pero ang iba niya ito daw, gapanghimulsa paguro. Di makatulog. O mga kasubong sina nga mga obserbasyon, pero isa man lang ang point diri nga dapat seryosoho naton ang ini nga mga drills nga ginapatigayon kay ti makabulig ni, no? Ang awareness, ang mindset, ma-refresh kita, ang alertness, ang alert level naton naga-develop, no, sa aton siniyang kandaan sa tion nga mayara sang linog. Pabati ta si Mr. Darwin Papa sang CDRRMO Disaster Response Division Head. Patigayon, ano pa gid ang mga observation nga sapat sang CDRRMO? As mentioned man kanina sang aton nga incident commander si Attorney Rick, may improvements in terms of the time sa evacuation. Only that hindi gyapon madula ang lack of seriousness ang iba naton nga employees sa pag-evacuate. But ang nami lang gid subong is wala nakita sang incidents sang counterflowing which is happened in the mga previous natin nga drills. Natabo pa na siya nga while ka-evacuate, may ara pa nga nagbalik or may nagsaka pa to get something. And that is one big tip na bawal when an earthquake happens. And subong, ang official time nila actually is 5 minutes and 58 seconds. That's roughly around 6 minutes nga naka-evacuate ang tanan. Ano lang gid naton, further instructions sa inamon sa ila is ensure lang gid nga while naga-shaking pa as much as possible, wala na si may mag-evacuate. Although we did not include that sa time na nag-isip kita. Kaya kung ginisip pa namon actually ang time nga may nag-evacuate na daan, they would have a shorter pagiging time. However, nag-start kami sa count the moment nga nag-stop ang aton nga alarm, which signifies ng shaking up to the point nga nakagwa ang tanan nga participants diri sa evacuation area. That's around 5 minutes and 58 seconds. Then, amo lang ina ang ano naton is dapat maging seryoso lang. Kag as much as possible samtang ara pa sa sulod sang danger zone, specifically ara sa sulod sang building, kag within sa shadow nga pwede malabot sang building ang mga glass particles or mga facade particles niya, pwede ka maglabot in case may makalahulog. While nga ara pagyapon sila dira, dapat they maintain ang cover sa ilang ulo if they have helmets, or kung wala, using sang kamot nila or mga mamagan nga libro or magan na kapag. Sir, usually sa amo niya dako nga building up to 7th floor, kung may linog, kumakadto sa area, masik mga pilang minutos lang. Nabatian si Mr. Darwin na Jomil Papa, ang disaster response head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa ilaman siniya nga assessment kapon nga adlaw. Ti compared sa previous nga earthquake drill from 7 to 8 minutes kuno, subong na reduce ini no sa 5 minutes and 58 seconds ang ila sini nga evacuation. Ti may dako nga improvement sa kada sigon. Although nga ti
ang isa sa mga nadula man na obserbaran sa aton sining CDRRMO nga na lesson na o kung na wala na gidyaya sang counterflowing, no, inablang pag evacuate ninyo nagasinugot anay kamo ang imbis nga mangin tayo yun ang pagwa ninyo tinagabinunggo anay kamo duwa muna bla muna counterflowing parehas man na sa traffic bla kung ang one way sugataon mo sumalangon mo makakos ikaw sang isang paghinay sang blockage sa alagyan, no, tiyan mo ni ang isa sa mga na-lesson sa subong kag nangin maayo ang performance amo lang na iya hindi ginayabi madula mo kaya ginaya nga daw pasaway ti abi niya ya daw abi nila ti drill ma lang na hindi man ni tuod pero tiyan mo na ang encouragement nga bisan drill dapat ihatag tagid ang besta i-perform tagid nga actual ina siya parehas balasang ginpatigayon nga exercises defense interagency defense operation exercises dito sa may first district. Sa imo pang lakas. Siyempre, ginatest inadra mo ang aton nga capacity sa pag-respond. Dapat ang alertness naton no, mataas ang level. Hindi mo na madula nga may panic mode gid once nga real situation ang imo atubangon, pero through exercises, may briefing, may recommendation, ginatun-an ina, no? Gina-assess ina sa aton evaluators. In bigger picture, makitaan kung ano ang aton nga response as a community, no? Hindi lang nga individual. Sa dugan ko ga panalaytay. Kung mamo sa akon nga tunay. Kaya mo na nga may time ka pa nga mag-drill kung actual na gidhaw. Actual na nga linog, ma-practice ka pa. Kaya mo na gani nga samtang way linog. Wala pa kita sang pagtayog na nabatyagan. Practice kita, aware kita sang aton nga paghimuon sa tion sang emerhensya. Congratulations sa mga institusyon nga nag-aabay, nag-follow sang laye. Iti required ini siya sa aton siniya nga mga ahensya sang gobyerno, even private sectors nga magpatigayon, mag-conduct sang drill para nga ma-train naton ang aton mga empleyado. Ang community sa aton sini nga palibot, barangay, banwa, aton nga mga MDRRMO, mga rescue group naton, tanan nga may bahin sa sini nga emerhensya, ti dapat mapa-alerto. Hindi makatulog sang bulugay. Kadamo kagapon sang nag-join no sa sining earthquake drill. In compliance sa pangabay sa aton siniya national government Nalipay. nga magpatigayon nga mag-conduct sini damo nag-upod kay ti kung tan-aw naton isa man sa mga nag-push possibly kay preska pa ang linog sa southern Mindanao Dato kalilipat. Ang sa may General Santos sa nagligan nga tinaglabot sa magnitude 7.8 isa sa pinakakusog. Kitaan nyo tong mga videos. First day of school. Makon mo na. Maayo lang gani isang time nga to kay earlier ang ining linog. Naga-flag ceremony. Bago lang tapos flag ceremony. May orientation. Wala pag-awas sa sulod sang classroom ang mga estudyante. Kay kitaan nyo to kung paano maghapa ang pila ka mga school buildings dito sa may Mindanao. Kung narumpag adto sa during class hours. Putang ta. Alas 8, alas 9, alas 10. Mas damo pagid sang posible nga casualty. si Tuto gatulo ang Muna nga pasalamat kita kiti ang linog hindi mo gini ma-predict. Dako gid nga bagay amuning tion nga kita nagapangamuyo kita kag ginasambit ang ngalan sang Dios. nalipay. Sa tion sang emerhensya kasubong sa linog. Diyos ko Lord. Muna kisa nga sa kabuhi may mga pagtayog man kita nga ginatubang, may mga linog man kita nga atubang, may mga challenges sa diin ang aton nga pagtuo, ang aton nga journey, nagatayog, naga-shake. Tiking kisa, not all the time nga puro man lang damages o kung masiling naton nga puro for our disadvantage. Nga nagatubang kita sa mga challenges kasubong sang linog, kundi naga-call sa aton nga we don't have control sang kakatabo sa kalibutan, especially kung environmental na siya. Kung earthly shaking na ang nagakatabo,
Muna nga man ano kita no humble sa aton kaugalingon, nagadangop sa pangamuyo, which is a very good trait sang aton siniyang pagkatawo. Ang ginakilala at ang Lord, tugyan ko sa imong tanan kay hindi na namon niya makontrol. So pasalamat kita, thankful kita sa sining mga responses kay nga kita man sining nagabenefit sang naga-join kita sa mga drills ngani, gina-take seriously naton ini nga mga hilikoton. Kita man sining magabenepisyo no. Overall for our safety kabalo kita sang aton himuon din kita manago, din kita ma-evacuate sa mga areas nga open field, identified nga safe areas, matudlo naton ina sa mga empleyado, kag ang bisan mga kabataan, tudloan naton sila sa mga kinder, elementary, high school, part ini sang dapat itudlo sa ila. Kag may mga institusyon nga diligent gid sa pag-comply sang siniya nga mga requirements kag pangabay. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:55 sa aga. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Ang dugan ko inday. Sa tanan naton nga mga tagpalamati kag mga FB Live viewers, thank you gid sa inyo ha. Kung may mga may mga greetings and comments kamo, pwede gid kamo maka comment down, maka-write, maka-send sa inyong mga mensahe sa aton siniya nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa inyong pag-upod kag pagpamati kada aga. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.